Sa mundong tinuturuan tayong maging strong, independent, at self-made. Bakit parang mas maraming tao ang empty, lost, at broken? Stoicism says, master yourself. But the Bible asks a deeper question. Who is the master of your life? Today, pag-uusapan po natin kung bakit kailangan natin ang Diyos at paano tayo maililigtas. At ano ang mangyayari kung patuloy nating pipiliing mabuhay nang wala siya. Kung may kakilala kang pagod na sa buhay, i-share mo ito. This message might save a soul. Bakit kailangan natin ang Diyos? Sapagkat ang lahat ay nagkasala at hindi nakaabot sa kaluwalhatian ng Diyos. Romans 3:23. Hindi sinasabi ng Bible na masama ka lang. Sinasabi nito na lahat tayo ay kulang. Stoicism teaches that humans are imperfect but trainable. The Bible reveals the truth. We are broken and need redemption. Hindi mo kailangan ang Diyos dahil mahina ka. Kailangan mo ang Diyos dahil tao ka. Seneca said, "No man is good by chance." The Bible agrees. Goodness is not automatic. It must come from God, not ego. Paano tayo maililigtas? Sapagkat sa biyaya kayo'y naligtas sa pamamagitan ng pananampalataya, hindi sa pamamagitan ng inyong sarili. Ito ay kaloob ng Diyos. Ephesians 2:8-9. Stoicism says, save yourself through discipline. The Bible says, you cannot save yourself. Salvation is a gift. Hindi sapat ang pagiging mabait lang, pagiging matalino, at pagiging disiplinado. Because discipline can control behavior, but only God can cleanse the heart. Epictetus taught self-control, but Jesus taught self-surrender. Ano ang dapat nating gawin? Una, manampalataya sa Diyos. Manampalataya ka sa Panginoong Hesus at ikaw ay maliligtas. Acts 16:31. Faith is not weakness. Faith is choosing truth over pride. At number 2, magsisi at magbago ng buhay. Magsisi kayo at magbalik loob sa Diyos. Acts 3:19. Stoicism calls this self-correction. The Bible calls this repentance. Hindi lang sorry. Ito ay pagtalikod sa maling buhay. At number 3, sumunod sa salita ng Diyos. Kung iniibig ninyo